ako pumunta para mag-save. Pangalawa, sinabi ko kay Lord, ikaw ang Panginoon ko, sa lahat ng magandang meron ako, ay nabigyan sa Espiritu. Gagaling talaga nagasunod ni Lord. Ang saya-saya ko, nagkasama sila ko. Kung mga lumapit sa ibang Diyos, dagdag pasagis lang ang magbabala. Hindi ako makasali sa pag-aalay nila ng sacrifice. Hindi rin ako sasamba sa mga Diyos nila. Ay, Thou Lord ang lahat sa buhay ko. Binibigay mo lahat ng kailangan ko. Hawak mo ang future ko. 6. Lahat ng bigay mo sa akin, lahat yun maganda. Ang ganda talaga ng tinanggap kong mana. 7. Pinupuri ko si Lord kasi binagay na ako at sa nausap ko sa puso ko. Alam ko lagi kong kasama si Lord, nandito lang siya, kaya di ako mahilingan. 9. Kaya nga, masaya talaga. Kampante ako, alam kong safe ako. 10. Kasi di ko hahayaan mapunta ako sa mundo ng mga patay. Dapat akong nag-serve sa iyo. Di mo ako hayaan nagpipili sa buhay. 11. Pinapakita mo sa akin ang daan papunta sa buhay. Pag malapit ka sa sobrang saya ko, kasama kita, saya ko. Forever ako masaya. Thank you po Kuya Kali. Sa verse po na ito, sa pinaka-verse 1 po, 16 verse, top verse 16 verse 1, nagsimula po si David sa panalangin. Dahil alam ni David na may mga panganib at problema sa buhay. Kaya na Diyos siya humingi ng protection. Ganun din sa atin. Pinapakita nito na ang tunay na kaligtasan o seguridad ng ating buhay ay hindi nanggagaling sa ating lakas ng ibang tao, kundi tayong lamang sa Panginoon. Kaya kung may kinakaharap tayong pagsubok ngayon, gawin natin na unang takbuhan lagi ang Panginoon. Kung may kinakaharap tayong pagsubok ngayon, gawin natin unang takbuhan ng Panginoon at hindi ang ibang tao. Sabi naman sa 2, sabi ko Yahweh, ikaw ang Panginoon ko. Kabutisang tinatamasa ko ay mula sa iyo. Dito, sinabi ni David na ang Diyos ang kanyang buhay. Kinikilala niya rin ang bawat mabubuting tao. Kinikilala niya rin ang bawat mabubuting tao. Kinikilala niya rin ang bawat mabubuting bagay na mayroon siya ay galing sa Panginoon. Kaya wala tayong may pagmamalaki sa Panginoon dahil lahat ng natatanggap natin na pagpapala ay galing sa Kanya. Kaya tayo magpasalamat at kilalanin ng Diyos sa bawat blessings na nalaman natin. Sa 3 naman po, sinabi dito, mga lingkod ay nakila, mararangal. Sila'y nagmula sa iba't ibang bayan, ligaya ng sarili, sila'y aking makakisan. Dito po, sinabi dito na pinapahalaga ni David ang mga tao kapag sa Diyos. Sinerch ko po yung salitang makakisan, and ang lumabas po doon is to live together, will dwell with someone or join and stay in the same household group. Dito po sinasabi na mahalaga ang mga kasama natin dahil sila ay nakaka-apekto sa pananampalataya at desisyon natin sa buhay. Kaya kung yung mga kasama natin sa mundo, yung mga kaibigan natin is mga makamundo sila, lumayo na tayo. Dahil sabi dito na humanap tayo ng mga kaibigan na magkikita sa atin mapalapit sa Panginoon. Pwede rin tayo maging isang ehemplo sa mga kaibigan natin na tayo yung magkakatak sa kanila. Sabi din sa verse 4 naman po,
sabi dito, ang mga bahay sa ibang Diyos, suliranin sunod-sunod. Sa mga pagkakatod nila, hindi ako sasama, at sa kanilang mga Diyos, ako'y sasamba. Hindi rin ang bilang ko, di ba po sa kanila. Dito sa verse 4, nagbabalat si David na ang pagsunod o ang pagkalikod sa huli na Diyos ay nagdadala ng sakit at problema. Kapag may nilalagay tayo mas mahalaga kaysa sa Diyos, nalalagay tayo sa Kanya. Halimbawa, masimulan natin na gawin yung mga kagustuhan natin kaysa pumunta ng mas mahalaga sa Church. Halimbawa, ang practice natin is 1. Ay, pala kayo. Then 1, dapat nandito na tayo. Kaya kunyari, ako sa bahay, mas pinili ko pang mag-cellphone, dumating na yung 12, nag-1 na, hindi pa rin ako mag-kilos. Nalate ako. Ano yun, napapalay tayo sa Panginoon dahil mas inunod natin yung mga makaunong bagay kasi sa Kanya. Kaya, siguraduhin natin na ang Diyos ang laging una sa puso at puso natin. Sa verse 5 naman po, sinabi ni David na, ikaw lamang, Yahweh, ang lahat sa aking buhay. Lahat ng kailangan ko ay iyong binibigay, kinabukasan ko ay nasa iyong buhay. Dito, sinabi ni David na ang Diyos sa kanyang pinakamahalagang kayamanan. Sabi niya dito ulit, ikaw lamang Yahweh ang lahat sa aking buhay. Hindi siya nakabase o hindi siya nakadepende sa yaman o posisyon dahil sapat na sa kanyang pasensya ng Panginoon. Ganun din sa atin, kailangan natin pahalagahan yung relasyon natin sa Diyos ng higit sa lahat ng bagay. Sa verse 6 naman po, sinabi, mga kaloob mo sa akin, kahangang-hanga, napakaganda ng iyong pamahalaan. Dito, sinasabi na ang kagalakan ay natatanggap niya. Dito sinasabi ni David na ang pala natanggap niya ay isang kagalakan. Hindi siya naiibig sa mga bagay na wala siya dahil alam niya may plano ang Diyos para sa kanya. Kaya gusto sabihin sa verse 6 na matuto tayo makontento at magpasalamat sa mga biyayang pinagkagawa sa atin ng Diyos. Even na inisip natin kung bakit sila may ganito, tayo ganito. Matuto tayo makontento at magpasalamat. Dahil may plano ng Diyos sa atin. Sabi sa 7, pinupuri ko si Yahweh na sa aking umapatigan at sa gabi sa buti ko siya'y umagabay. Ito naman, sinabi na ang Diyos ay hindi lamang tagabigay ng pagpapala sa ating buhay, kundi ibibigay din siya ng gabay at pagtulungan sa ating sa bawat isa sa atin. Tumatawag sa Krisis. Kasi kapag nagtitiwala tayo sa Kanya, tutulong niya sa atin yung tamang landas. Hindi sa kapahamakan, kundi sa buhay ng kaibigan. Kaya ugaliin natin na humingi ng gabay sa Diyos bago gumawa ng makalaking desisyon. Pwede maghingi ng gabay kasi hindi yung Lord, gabay niyo po ako sa gagawin ko, Lord, bigay niyo po ang lakas sa naman, minsan naman takpan ko ako. Hindi ganun dahil kalaban pa rin ang Panginoon ng susunod. Kung nasabi ka na ganun gusto mo mangyari, nag-desisyon ka para sa Diyos ko. Hindi na ang Diyos ang may hindi ka lang nangyari, pero kalaban mo yung Diyos ang susunod. Sabi sa verse 8, sa verse 8, alam ko kasama ko siya sa tuwina. Hindi ako matitinang pagkat kapiling siya. Sa verse 8, sinasabi dito na piliin natin laging isama ang Diyos, hindi piliin. Dapat natin isama ang Diyos sa bawat gagawin natin. Dahil siya ang nagpapatatag sa atin kahit may mga pagsubok. Sa bahay, or sa school, sa paaralan, or sa trabaho, sa iba pa. Halimbawa, sa bahay, isigawan na yung mga parents. Tapos, tinawag ka. Nagutan siya, nagalit ka, sa sumagot tayo. Tingin ba natin kasama tayo natin yung Panginoon sa mga sabay sa mga gulang at sumisigaw tayo sa mga diba hindi po? Ganun po. Kaya, isipin ko natin lagi yung sinasabi ni Manang Abutan ko lagi yung sinasabi ng WWJ. Yan po, tama ko siya ulitan. Yan sa verse 9 po, kaya't ako'y nagdiriwang, puso't diwa ko'y nalala. Hindi ako matitingan sapagkat ako'y kanat. Sinasabi dito na
Ang kagalakan ay bunga ng pagtitiwala natin sa Panginoon. At ang tunay na saya hindi nakadepende sa present lang pangyayari, kundi sa naliyakang kasama natin ng Panginoon. Hindi lang about sa maganda yung situation natin ngayon, kaya nagagalak tayo. Sinasabi din dito na naingat ba ako? Pagkantay pa natin, nakasama natin ng Panginoon. Kaya magtiwala tayo sa Diyos kahit hindi maganda ang sitwasyon natin. Sa verse 10 naman po, sinabi doon na pagkat di mo tutulutan ang mahal mo sa Diyos, sa diligid ng mga patay at tugon ay matakas. Dito, nakita yung katabahan ng Panginoon sa atin. Dahil hindi niya tayo iiwan at hindi niya tayo hayang mapahamak or mamatay at doon sa day ng mamatay at doon manas. Kaya sabi dito na patunay na ang buhay na walang ay sa pamamagitan ni Jesus Christ. Kapag nakaramdam tayo ng pag-isa, lalahanin natin na dapat ang Diyos sa atin hindi na po. Sa verse 11 po, last verse na po. Ituro mo ang landas ng patungo sa buhay. Sa piling mo'y madarama ang lubos ng kagalakan. Ang kulang mo'y natutulog ng ligayang walang hanggan. Sinasabi dito na ang Diyos ang natuturo ng tamang paraan ng pagmumulay sa atin. Tunay na kagalakan, hindi nagmumula sa pera, tagumpay at kasayahan ng mundo. Ito'y nagmumula sa relasyon natin sa Panginoon. Habang lumalakad tayo kasama niya, mararanasan natin ang kapayapaan, pag-asa at kagalakan. Hindi madaling mawala. Kaya araw-araw tayo magdasal, mag-pray, magbasa ng Bible at lumakad kasama ang Diyos. Dahil sa pamamagitan mo, mas malalim ang relasyon natin sa Kanya at mararanasan natin ang kagalakan, kapayapaan at pag-ibig na walang hanggan. Ano yung verse, Psalms chapter 16, Verse? 1 to 11. Alright, thank you. Ang title po pala is pagmamahal, ay pag-ibig at kapayapaan. So may question po kayo or add-ons po? Conclusion po. So may naiintindihan po ba? Opo. Oo. Ma'am, may naiintindihan ka ba? Sige, ano po? Ayun na, Tingnan. may tanong ka lang po. Paano po natin ma-identify yung kagalakan po na meron tayo is galing po sa Panginoon? Kung ano po? Kung paano po natin ma-identify yung kasiyahan na meron tayo is galing po sa Panginoon sa Ikaw ba yung paano po? May points ba siya? May point, pero may point po. Kiss pala yan. Bibili dapat ako ng price. Ano po, bukas na. Bukas Akala ba pala siya? Gusto ko nang kakabot yun. Yun lang po. Gusto na. Ano gusto pa? Ayun. Question lang po. Add-ons po. Tanong po si Candy. Meron pa po yan. Nag-aabang po yan.